Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po ang inyong mga puso ngayong hapon? Muli, nagbabalik tayo para sa isang kwentong siguradong kakatok sa inyong mga damdamin at mag-iiwan ng kuro-kuro sa inyong isipan. Handa na ba kayong sumama sa atin? Sabi nila, ang tagumpay daw ay parang isang hagdan. Habang pakaakyat ka ng pakaakyat, lumalawak ang iyong natatanaw, pero lumiliit naman ang tingin mo sa mga taong nasa ibaba. Paano kung ang taong tinatapakan mo para maabot ang bituin ay ang siya ring nagbigay sa iyo ng pakpak para makalipad? Ngayong araw, tunghayan natin ang simula ng kwento ni Alumbay. Isang lalaking nasa kanya na ang lahat, pero tila nakalimutan kung saan siya nagmula. Halos magiba ang dingding ng opisina sa lakas ng sigaw ni Alumbay. Ibinato niya ang isang mamahaling tela sa mukha ng nanginginig na assistant designer. Ang kulay pula ng tela ay tila sumasalamin sa nag-aapoy na galit sa kanyang mga mata. Hindi ito ang pulang gusto niya. Masyadong mapusyaw, masyadong ordinaryo. Para kay Alunbay, ang salitang ordinaryo ay isang malaking insulto. Siya ang CEO ng Alon Couture, ang pinakasikat na fashion empire sa buong Pilipinas ngayon. Bawat suot ng mga artista, bawat gown ng mga politiko, lahat ay galing sa kanyang imahinasyon. At ngayong gabi, sa kanyang engranding birthday celebration at launch party, walang puwang para sa pagkakamali. Ang lahat ay dapat maging perpekto. Ang lahat ay dapat kumislap. Inayos niya ang kanyang necktie habang naglalakad palabas ng kanyang glass office. Rinig na rinig ang lagutok ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ng hallway. Ang bawat empleyado na madaanan niya ay yumuyuko. Iiwas ng tingin, tila takot na mahagip ng kanyang init ng ulo. Ito ang mundong binuo niya, isang mundo kung saan siya ang hari, at ang lahat ay sumusunod sa kanyang kumpas. Pagbaba niya sa lobby, nakita niya ang kaguluhan sa entrance. May mga security guard na nagkukumpulan. Ang makinis at tahimik na lobby ng kanyang kumpanya ay biglang nagmukhang palengke. Lumapit siya, handa nang sesantihin kung sino man ang nagpabaya sa trabaho. Pero natigilan siya. Isang pamilyar na amoy ang sumampal sa kanya. Amoy ng gata, asukal, at dahon ng saging. Amoy ng probinsya. Amoy ng kahirapan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Sa gitna ng mga gwardya, nakatayo ang isang matandang babae. Maliit, huba, at suot ang isang kupas na duster na pilit pinatungan ng lumang cardigan. May bitbit itong malaking bayong na punong-puno ng Tupperware. Ang puti niyang buhok ay magulo, at ang kanyang balat ay kulubot sa init ng araw. Si Lola Bulak, ang kanyang ina. Naramdaman ni Alonbay ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa hiya. Ang kanyang ina, ang babaeng probinsyana na pilit niyang itinatago sa kanyang mga high society na kaibigan, ay narito ngayon, sa gitna ng kanyang palasyo. Nakita siya ni Lola Bulak. Lumiwanag ang mukha ng matanda, parang batang nakakita ng regalo. Kumaway ito, ang mga kamay ay nanginginig sa tuwa. Agad na tumakbo palapit si Lola Bulak. Hindi alintana ang mga guard na pilit siya iyang pinipigilan. Niyakap niya si Alonbay ng mahigpit. Amoy pawis at usok ang matanda. Isang amoy na dumikit kaagad sa mamahaling Italian suit ni Alonbay. Narinig ni Alonbay ang bulungan ng mga empleyado at ilang kliyente sa lobby. Gusto niyang lamunin ng lupa. Marahas niyang tinanggal ang pagkakayakap ng ina. Hindi marahan kundi may puwersa na nagpatigil sa ngiti ng matanda. Tumingin si Alumbay sa paligid. Nanlilisik ang mga mata. Hinanap niya kung sino ang nagpapapasok sa matanda. Nakita niya si Sinagtala, ang bago niyang executive assistant, na nakatayo sa gilid, mukhang nag-aalala. Hinila ni Alonbay si Sinagtala sa braso, at sa pabulong ngunit madiin na boses ay dinuro ito. Bakit hinayaan ni Sinagtala na makapasok ang pulubi na ito sa lobby?
Alam ba ni Sinagtala kung sinong mga VIP ang darating mamaya? Nagtangka si Sinagtala na magpaliwanag. Sinabi niyang nagmakaawa ang matanda. Sinabi nitong may dala itong espesyal para sa kaarawan ng anak niya. Hindi alam ni Sinagtala na ang anak na tinutukoy ng matanda ay ang mismong CEO nila. Bumaling muli si Alonbay sa kanyang ina. Inabot ni Lola Bulak ang bayong. Ipinagmalaki nito na nagluto siya ng paboritong biko at suman ni Alon. Gumising pa daw siya ng madaling araw para lang ibiyahe ito mula sa probinsya. Gusto lang daw niyang batiin ang kanyang bunso. Tinitigan lang ni Alonbay ang bayong. Ang mga kakanin na nakabalot sa dahon ng saging ay mukhang basura. Sa tapat ng marmol na sahig ng Alon Couture, hindi niya tinanggap ang bayong. Sa halip, tinawag niya si Yaya Ginhawa, ang matagal na nilang kasambahay, na sumama sa kanya sa Maynila. Mabilis na lumapit si Yaya Ginhawa, nakayuko. Alam na ang timpla ng amo. Binigyan ni Alonbay ng isang utos si Yaya Ginhawa na nagpatahimik sa buong lobby. Isang utos na walang bahid ng pagmamahal o respeto. Sinabi niya kay Yaya na ilayo ang matanda. Hindi pwedeng makita ng mga bisita si Lola Bulak mamaya. Ang utos ay malinaw at malupit. Dalhin ang matanda sa mansyon, pero hindi sa guest room. Ilagay siya sa kwarto sa likod, doon sa dating imbakan ng mga lumang tela. I-lock ang pinto kung kinakailangan. Siguraduhin na walang makakarinig o makakakita sa kanya hanggang sa matapos ang party. Ayaw ni Alonbay na may kahit isang dungis sa kanyang perpektong gabi. Napasinghap si Sinagtala. Maging si Lola Bulak ay natigilan. Ang ngiti sa kanyang labi ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito at sakit. Tiningnan niya ang kanyang anak. Umaasang baka nagbibiro lang ito. Pero ang mga mata ni Alonbay ay kasing lamig ng yelo. Tinalikuran ni Alonbay ang kanyang ina nang walang pasabi at naglakad pabalik sa elevator. Habang papasara ang pinto, ang huling nakita niya ay ang kanyang ina na yakap-yakap ang bayong ng kakanin habang hinihila siya ni Yaya Ginhawa palayo. Parang isang basurang kailangang itapon bago dumating ang mga bisita. Para kay Sinagtala, ang mansyon ni Alonbay ngayong gabi ay hindi isang tahanan, kundi isang entablado ng mga huwad ng ngiti. Nakatayo siya sa gilid ng dambuhalang swimming pool. Hawak ang isang tray ng champagne na hindi naman sa kanya. Pilit na nagtatago sa dilim. Ang tubig sa pool ay kumikinang dahil sa mga ilaw na nakapalibot dito, kulay asul at ginto, na tila sumasabay sa indayog ng malakas na jazz music. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at alak. Naroon ang lahat ng sino sa lipunan. Nakita ni Sinagtala si Maligalig, isang kilalang kritiko sa fashion, na nakasuot ng kumikinang na gown na hapit sa katawan habang kausap si Gunithan, ang business tycoon na laging may malamig na tingin. Nagtatawanan sila, pero ang mga mata nila ay matalas na nagmamasid sa paligid. Nasa gitna ng atensyon si Alonbay. Hawak niya ang isang baso ng wine. Ang mukha ay namumula na sa tama ng alak. Tumatawa siya ng malakas sa bawat biro ng mga bisita. Tinatapik ang balikat ng mga politiko. Ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay. Siya ang hari ng gabing ito. Pero ang puso ni Sinagtala ay kumakabog ng mabilis. Kanina pa siya hindi mapakali. Alam niyang nasa likod lang ng mansyon, nakakulong sa madilim na stockroom, ang ina ni Alonbay. Bawat minuto na lumilipas, pakiramdam ni Sinagtala ay may masamang mangyayari. Biglang tumahimik ang banda. Ang mga nagtatawa ng bisita ay unti-unting napalingon sa may glass door na nagkokonekta sa sala at sa garden kung saan naroon ang pool. Mula sa dilim, isang maliit na anino ang lumabas, si Lola Bulak. Napahawak si Sinagtala sa kanyang bibig. Paano nakatakas ang matanda? Ang suot nitong lumang cardigan ay gusot-gusot na at ang puting buhok ay nililipad ng hangin. Wala na ang mga guard sa paligid, marahil ay abala sa pag-inom sa kusina. May yakap-yakap na isang paper bag si Lola Bulak. Luma na ang bag, nangingitim na ang mga gilid.
Dahan-dahan, humakbang siya palapit sa gitna ng party. Ang mga bisitang nakasuot ng libu-libong pisong damit ay kusa at nandidiring, humawi para padaanin siya. Natigilan si Alonbay sa gitna ng kanyang talumpati. Ang nangyayaang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting napalitan ng isang nakakatakot na ekspresyon. Halo-halong gulat, hiya at matinding galit. Hindi napansin ni Lola Bulak ang masamang tingin ng anak. Ang nakikita lang ng kanyang lumalabong mata ay ang kanyang bunso. Lumapit siya, nanginginig ang mga tuhod, hanggang sa makaharap niya si Alonbay sa gilid mismo ng pool. Inilabas ni Lola Bulak ang laman ng paper bag. Isang koton na polo shirt. Ang tahi ay hindi pulido, medyo tabingi ang kwelyo, at ang kulay ay kupas na asul. Ito ang tinatahi niya nitong mga nakaraang buwan. Narinig ni Sinagtala ang matinis na tawa ni Maligalig mula sa likuran. Nagtanong ito ng malakas kung iyon daw ba ang pinakabagong avant-garde piece ng Alon Couture. Naghahalakhakan ang mga bisita. Ang tawa nila ay parang mga patalim na sumasaksak sa ere na mula ang tenga ni Alonbay. Ang kahihiyan ay parang lason na kumalat sa kanyang sistema. Hinablot niya ang damit mula sa kamay ng ina. Tiningnan niya ito na parang isang basahan at sa harap ng lahat, itinapon niya ito sa sahig at tinapakan. Napasinghap si Lola Bulak. Lumuhod siya para kunin ang damit, nagmamakaawa. Ang sabi niya, gusto lang niyang mayakap ang anak. Gusto lang niyang batiin ito ng maligayang kaarawan. Hinawakan ni Lola Bulak ang laylayan ng pantalon ni Alonbay habang nakaluhod. Pilit niyang inaabot ang kamay ng anak. Ang kanyang tinig ay basag na basag, punong-puno ng pagmamahal na hindi masuklian. Pero lasing na si Alonbay. Lasing sa alak, lasing sa kapangyarihan, at lasing sa galit. Para sa kanya, ang matandang nakaluhod sa harap niya ay hindi isang ina, kundi isang mantsa sa kanyang perpektong painting. Sa isang iglap, nangyari ang hindi inaasahan. Hinawakan ni Alonbay ang balikat ng ina, hindi para itayo ito, kundi para itulak. Buong lakas, tinulak niya si Lola Bulak palayo sa kanya. Ang katawan ng matanda ay bumaligtad, nawalan ito ng balanse. Ang kanyang mga kamay ay kumawag sa hangin, naghahanap ng kakapitan, pero wala siyang nahawakan kundi ang hangin ng gabi. Isang malakas na lagaslas ng tubig ang bumasag sa katahimikan. Bumagsak si Lola Bulak sa malalim na parte ng pool. Ang tubig ay tumilamsik sa sapatos ng mga bisita. Lumubog ang matanda at pagkatapos ay lumitaw, kumakawag, humihingal, sumisigaw ng tulong. Hindi siya marunong lumangoy. Napatakip ng bibig si Sinagtala. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo, pero parang ipinako ang kanyang mga paa sa semento sa sobrang shock. Ang lahat ay natahimik. Walang gumalaw, walang tumalon. Si Alonbay, nakatayo pa rin sa gilid ng pool, nakatingin sa kanyang ina na unti-unting nilalamon ng tubig. Ang kanyang kamay ay nakaunat pa rin mula sa pagtutulak. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang pagtaas-baba. Sa kanyang mga mata, may saglit na dumaan na takot, pero mas nangingibabaw ang kanyang pride. Hindi siya gumalaw para iligtas ang ina. Hinayaan niya lang itong magpakalunod. Sa kabilang dako, sa may anino ng mga halaman, nakita ni Sinagtala si Gunithan. Hindi ito nagulat, hindi ito natakot. Sa halip, dahan-dahan itong itinaas ang kanyang cellphone. Nakatutok ang kamera hindi kay Lola Bulak na nalulunod, kundi kay Alonbay na nakatayo lang at nanonood. Isang nangiti ang sumilay sa labi ni Gunithan. Ang nangiti ng isang demonyong nakahanap ng pagkakataon. Ang tanging naririnig na lang ni Sinagtala ay ang mahinang paggaspas ng tubig mula sa matandang unti-unti nang nawawalan ng lakas at ang tahimik na pag-record ng cellphone na siyang tatapos sa lahat. Nagising si Alonbay na parang binibiyak ang kanyang ulo. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mamahaling kurtina ng kanyang penthouse ay masakit sa mata. Saglit siyang napapikit,
Pilit inaalala ang nangyari kagabi. Ang party, ang alak, ang tawanan, at ang talsik ng tubig. Bumangon siya, tuyo ang lalamunan. Inabot niya ang kanyang cellphone sa bedside table para tingnan ang oras. Pero hindi oras ang bumungad sa kanya. Daan-daang missed calls, libo-libong notifications. Ang kanyang social media accounts na dati ay puno ng papuri at puso, ngayon ay sumasabog sa galit. Binuksan niya ang trending topic. Number 1, #AlonbayHalimaw. Number 2, #Justice for Lola. Nanginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang isang video na may milyon-milyong views. Kuha ito mula sa isang madilim na anggulo. Sa video, kitang-kita ang pagtulak niya sa isang matandang babae. Rinig na rinig ang lagaslas ng tubig. Pero ang mas nakakapangilabot ay ang sumunod na eksena. Si Alonbay, nakatayo lang sa gilid ng pool, inaayos ang kanyang gusot na suit habang ang kanyang ina ay kumakawag at nalulunod sa background. Sa video, nagmukha siyang demonyo. Hindi nakita sa kamera noong tumalon si Sinagtala at ang mga guard para iyahon ang matanda. Ang nakita lang ng mundo ay ang kanyang kawalang kilos, ang kanyang kawalang puso. Ibinato ni Alonbay ang cellphone sa pader. Nababasag ito, pero hindi nito mapatahimik ang katotohanan. Nagmadali siyang magbihis. Kailangan niyang pumunta sa opisina. Kailangan niyang tawagan ang PR team niya. Kaya niyang ayusin ito. Pera lang ang katapat nito. Pero paglabas niya ng kanyang condo building, sinalubong siya ng isang bangungot. Hindi pa siya nakakahakbang sa kanyang sports car nang dumugin siya ng media at ng mga galit na rallyista. May nagbato ng kamatis. May dumura sa salamin ng kotse niya. Walang utang na loob. Sigaw ng isang ale. Mamamatay tao. Sigaw ng isa pa. Sa hirap at takot, pinaharurot niya ang sasakyan papunta sa Alon Couture. Pero pagdating niya doon, sarado ang gate. Ang pangalan niyang nakaukit sa ginto sa harap ng building ay tinapunan ng itim na pintura. Hinarang siya ng sarili niyang security guard. Hindi na siya pinapasok. May iniabot lang na sobre sa kanya. Termination letter mula sa Board of Directors. Tinanggalan siya ng posisyon bilang CEO. Ang shares niya ay binabawi dahil sa morality clause ng kumpanya. Sa isang iglap, ang imperyong itinayo niya ng 10 taon ay naglaho. Napahagulgol si Alonbay sa loob ng kotse, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa kawalan. Ang iniisip niya ay ang kanyang pangalan, hindi ang kanyang ina. Naisipan niyang pumunta sa ospital. Baka kung makita siya ng tao na dinadalawang ina, huhupa ang galit nila. Isa itong PR move, pero pagdating sa ospital, hinarang siya ng mga pulis. May inilabas na restraining order. Si Gunithan pala ang tumayong complainant para kay Lola Bulak habang ito ay comatose. Sabi ng pulis, siya kamang. Siya ang prime suspect sa frustrated parricide. Kung magpapakita pa siya, diretso na siya sa kulungan. Wala siyang napuntahan. Umuwi siya sa kanyang mansyon, umaasang makakapagpahinga. Pero nakapaskil na sa gate ang foreclosed na sign ng bangko. Ang lahat ng assets niya ay naka-freeze. Ang mga credit cards niya ay declined. Bumuhos ang malakas na ulan. Tila nakikisama ang langit sa paghuhugas ng dumi sa lupa. Nakatayo si Alonbay sa gilid ng kalsada, basang-basa. Hawak niya ang isang maleta na naglalaman lang ng ilang damit. Ang kanyang mamahaling suit ay basang-basa at putikan. Wala siyang masilungan, wala siyang matawagan. Ang mga kaibigan niya sa party kagabi ay ni-block na ang number niya. Nanginginig siya sa lamig at gutom. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niya ang maging isang walang-wala. Isang itim na luxury car ang dahan-dahang huminto sa tapat niya. Bumukas ang bintana sa backseat. Nakita niya si Gunithan, tuyong-tuyo, mabango, at nakaupo ng komportable sa leather seat.
Tinitigan ni Gunitan si Alumbay mula ulo hanggang paa. Walang awa sa mga mata nito. Tanging isang malamig na ngiti ng tagumpay. Dumukot si Gunitan sa bulsa. Isang barya. Isang pisong barya. Inihagis niya ito sa paanan ni Alumbay. Tumunog ang barya nang tumama ito sa basang aspalto. Pulutin mo, sabi ni Gunitan ng mahina, pero madiin. Yan lang ang halaga mo ngayon. Baka sakaling makabili ka ng candy pampalipas gutom. Isinara ni Gunitan ang bintana. Umalis ang sasakyan at naiwan si Alumbay sa dilim. Nakatitig sa barya sa putikan. Habang ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, tinatangay ang huling patak ng kanyang dignidad. Hindi ko akalain na darating ang araw na makikita ko si Alumbay sa ganitong kalagayan. Si Alumbay na dati ay kailangang plansado pati ang kanyang panyo. Ngayon ay nakaupo sa isang madungis na karton sa ilalim ng tulay ng Maragondon. Ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan ng amoy ng napanis na pagkain at burak mula sa estero. Dahan-dahan akong humakbang, bitbit ang isang supot ng mainit na lugaw na binili ko sa kanto. Masakit sa loob na makita ang batang inalagaan ko na tila isang basang sisiw. Ang kanyang mamahaling sapatos ay wala na. Ninakaw daw habang natutulog siya sa bangketa kagabi. Pati ang huli niyang ari-arian, ang gintong relo na iniingatan niya, ay nakuha ng mga tambay matapos siyang lokohin sa isang pustahan sa kanto. Alon anak, tawag ko sa kanya. Lumingon siya. Namumugto ang kanyang mga mata. Marumi ang kanyang mukha at ang buhok na dati ay laging maayos ay malagkit na sa dumi. Pero sa kabila ng lahat, nakita ko pa rin ang bakas ng kanyang kapalaluan. Anong ginagawa mo rito, Yaya? Tanong niya. Pilit pinapatigas ang boses. Sabi ko sa inyo, huwag niyo na akong susundan. Kaya ko ang sarili ko. Inilapag ko ang lugaw sa tabi niya. Kumain ka muna. Kanina ka pa siguradong hindi kumakain. Maawa ka sa katawan mo. Tiningnan niya ang plastik ng lugaw na parang isang dumi. Bigla siyang tumayo at sa isang marahas na galaw, hinawi niya ang supot. Tumapon ang mainit na lugaw sa lupa, humalo sa alikabok at basura. Hindi ko kailangan ng limos niyo. Hindi ako pulubi. Sigaw niya. Ang boses niya ay nanginginig sa galit at kahihiyan. Balang araw, babalik ako sa taas. Gagapang silang lahat sa harap ko. Hindi ko kailangan ng awa mula sa isang katulong. Napayuko ako. Masakit ang mga salita niya. Pero mas masakit makita na hanggang ngayon, ang pride pa rin niya ang pinapairal niya habang kumakalam ang kanyang sikmura. Ang yabang mo pa rin, Alumbay. Napalingon kami sa pinanggalingan ng boses. Si Sinagtala. Nakatayo siya sa dulo ng tulay, suot ang simpleng t-shirt at maong. Wala na ang ayos niya bilang isang executive assistant. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi matinding pagkadismaya. Lumapit siya kay Alumbay. Hindi siya natakot sa maruming itsura nito. Sinagtala, ano, pati ba ikaw ay narito para pagtawanan ako? Asik ni Alumbay. Umalis ka na. Wala na akong maibibigay na sweldo sa'yo. Hindi sumagot si Sinagtala. Sa halip, isang mabilis at malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Alumbay. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa ilalim ng tulay, dahilan para matigilan ang ilang mga taong grasa sa paligid. Napatulala si Alumbay, hawak ang kanyang namumulang pisngi. Gisingin mo ang sarili mo, Alumbay. Sigaw ni Sinagtala, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Tingnan mo ang paligid mo. Wala ka na sa opisina mo. Wala ka na sa mansyon mo. Ang taong tinaboy mo kahapon ay ang tanging taong nagmamahal sa iyo ng totoo. At ikaw, nagagawa mo pang magyabang sa harap ni Yaya Ginhawa? Wala kang alam, sagot ni Alumbay. Pero mahina na ang boses niya. Marami akong alam, madiing sabi ni Sinagtala. Lumapit siya ng lalo, halos magdikit ang kanilang mga mukha. Alam mo ba kung nasaan ang nanay mo ngayon? Nandoon siya sa ward.
ng mga mahihirap sa ospital. Walang pambili ng gamot, walang pambayad sa dextrose. Habang ikaw, inuuna mo pa yung pride mo kaysa maghanap ng paraan para makabawi. Huminga ng malalim si Sinagtala, pilit pinapakalma ang sarili. Huwag kang magpakamatay sa gutom dito, Alunbay, dahil wala kang karapatang sumuko. Bakit, Pat? Bakit ba pakialam mo pa sa akin? Tanong ni Alunbay. Ang mga luha ay tuluyan nang pumatak sa kanyang maruming pisngi. Hinawakan ni Sinagtala ang kanyang tiyan. Isang maliit na galaw na nagpatahimik sa buong mundo ni Alunbay. Dahil hindi lang ang nanay mo ang nangangailangan sa'yo, bulong ni Sinagtala. Dahil may bitbit ako na kailangan mong panagutan at hinding-hindi ko hahayaan na lumaki ang anak ko na may amang duwag at walang kwenta na nagtatago sa ilalim ng tulay. Nanlaki ang mga mata ni Alunbay. Napatingin siya sa tiyan ni Sinagtala pagkatapos ay sa mukha nito. Ang ulan ay nagsimulang pumatak sa bubong ng tulay, tila isang hudyat ng panibagong bagyo sa kanyang buhay. Malamig ang hangin dito sa itaas ng tore, pero mas malamig ang baso ng scotch na hawak ko. Mula rito sa bintana ng dati niyang opisina, kitang-kita ko ang buong syudad ng Maynila. Ang mga ilaw ay parang mga hiyas na nakakalat sa madilim na pilus. Dito sa upuang ito, dati siyang nakaupo na parang Diyos. Ngayon, ako na ang nakaluklok. Masarap ba ang tagumpay, Gunithan? Hindi ko kailangang lumingon para malaman kung sino yon. Ang amoy ng matapang na pabango ni Maligalig ay sapat na. Narinig ko ang lagutok ng kanyang high heels habang lumalapit siya sa akin. Nakasuot siya ng pulang-pula na gown, tila isang linta na handang sumipsip ng huling patak ng dugo sa kumpanyang ito. Higit pa sa masarap, Maligalig, sagot ko nang hindi siya tinitingnan. Ito ay nakakalasing. Itinaas ko ang aking baso, hindi para mag-toast sa kanya, kundi para sa isang anino sa aking alaala. Muli kong naalala ang luma at maliit na suwong namin sa probinsya, 30 taon na ang nakakaraan. Ang tunog ng lumang makina, ang amoy ng alikabok at tela, at ang mukha ng aking ama, isang mahusay na mananahi na ang tanging pangarap ay makita ang kanyang likha sa isang fashion show sa Maynila. Pero dumating ang isang batang Alunbay. Mapusok, magnanakaw. Ninakaw niya ang sketch ng aking ama para sa isang koleksyon na nagdala sa kanya sa rurok ng tagumpay. Ang ama ko? Namatay siya sa sama ng loob, yakap ang isang liham ng pagtanggi mula sa mga bangko habang pinapanood sa lumang telebisyon si Alunbay na tumatanggap ng parangal. Ano na ang balita sa ating hari? Tanong ni Maligalig habang humihigop ng champagne. Narinig ko, nakita raw siya sa ilalim ng tulay. Ang dumi-dumi na raw niya, amoy basura. Tumawa ako ng mahina. Isang tawang walang halong saya, kundi puno ng puot. Masyadong madali ang mamatay sa gutom, Maligalig. Ayaw ko siyang mamatay kaagad. Gusto ko, maramdaman niya ang bawat segundo ng pagbagsak. Gusto ko, mawala sa kanya ang lahat ng bagay na mahalaga sa kanya bago ko siya tuluyang tapusin. Inilapag ko ang aking baho sa lamesang gawa sa mahogany. Ang lamesang ito ay simbolo ng lahat ng ninakaw niya. May balita ako na naghahanap siya ng trabaho, sabi ni Maligalig, na tila nag-e-enjoy sa balitang dala niya. May isang maliit na siyongmay sa kanto ng Maragondon. Balak yata niyang maging kargador doon para lang may pambili ng gamot ng nanay niyang ulyanin. Biglang tumigas ang aking panga. Gusto niyang bumalik sa pananahi? Gusto niyang gamitin ang huling talentong mayroon siya para bumangon? Hindi. Hindi ako papayag. Ang kamay na nagtulak sa sariling ina ay walang karapatang humawak muli ng karayom at sinulid. Dinampot ko ang aking cellphone at mabilis na nag-dial ng isang numero. Hello? Iyong maliit na gusali. Sa kanto ng Maragondon. Iyong may talyer ng pananahi. Oo, iyon nga. Bilhin niyo ang lupa ngayon din. At pagkatapos, tumingin ako sa labas ng bintana, sa direksyon kung nasaan ang pinakamadilim na parte ng syudad.
Ang sulok kung nasaan ang mga taong kinalimutan na ng mundo. Sunugin niyo, madiin kong utos. Gusto ko, sa pagising niya bukas, wala siyang makikitang kahit anong pag-asa. Gusto kong makita niya na kahit ang abo ay hindi siya tatanggapin. Ibinaba ko ang tawag at muling uminom ng alak. Ang init nito sa aking lalamunan ay tila nagpapakalma sa nagngangalit na apoy sa aking dibdib. Cheers, Alumbay! Bulong ko sa hangin. Wala ka pang nakikita. Sisiguraduhin kong ang impyernong binuo ko para sa'yo ay magiging tahanan mo habang buhay. Malamig ang paligid. Ang amoy ng gamot at alkohol ay humahalo sa amoy ng lumang tela at pawis ng maraming tao. Idinilat ni Lola Bulak ang kanyang mga mata, pero ang nakikita niya lang ay ang malabong puting kisame na may mga bitak. Masakit ang kanyang katawan, parang bawat buto niya ay binali at ang kanyang ulo ay kumikirot sa bawat tibok ng kanyang puso. Nasaan siya? Tumingin siya sa kanyang paligid. Maraming higaan, maraming taong umuubo, umiiyak at nagrereklamo. Naroon siya sa charity ward ng isang pampublikong ospital. Sinubukan niyang alalahanin ang nangyari. Naalala niya ang tubig, ang lamig na pumasok sa kanyang ilong at lalamunan, ang mukha ng kanyang anak na unti-unting lumalayo. Alon, bulong niya. Pero sa kanyang isip, hindi ang galit na mukha ng CEO ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay ang isang maliit na bata na may dalang saranggola. Tumatakbo sa gitna ng bukid sa probinsya. Ang nakikita niya ay ang anak na binigyan niya ng huling piraso ng tinapay dahil gutom ito. Ang nakikita niya ay ang alon na mahal niya, hindi ang alonbay na nagtulak sa kanya. Kailangang mahanap ko ang anak ko, sabi niya sa kanyang sarili. Nang dumaan ang isang nurse, nagtanong si Lola Bulak kung nasaan ang kanyang anak. Pero ang sabi ng nurse, wala itong dalaw. Ang sabi ng nurse, isang lalaking nagngangalang Gunithan ang nagbabayad ng kanyang bill, pero ipinagbabawal ang kahit sinong lumapit sa kanya. Hindi naniwala si Lola Bulak. Alam niya, ang kanyang anak ay naghihintay sa kanya. Marahil ay natatakot ito, marahil ay nahihiya. Nang sumapit ang hapon at naging abala ang mga nurse sa pagpapalit ng shift, dahan-dahang bumangon si Lola Bulak. Kahit nanginginig ang kanyang mga binti, kahit umiikot ang kanyang paningin, pinilit niyang maglakad. Kinuha niya ang kanyang lumang duster na nakasabit sa gilid ng higaan at lumabas ng ward. Naglakad siya sa gitna ng mataong kalsada ng Maynila. Para siyang isang maliit na langgam sa gitna ng malalaking sapatos. Maraming bumubunggo sa kanya, maraming nagmumura dahil mabagal siyang maglakad. Pero hindi siya tumigil. May isang tinig sa kanyang puso na nagsasabing naroon ang kanyang anak sa lugar kung saan ang lahat ay madilim. Narating niya ang ilalim ng tulay ng Maragondon. Ang amoy ng basura ay lalong tumapang. Nakita niya ang isang grupo ng mga lalaki na nagkukumpulan sa isang sulok. May naririnig siyang mga mura at tunog ng mga suntok. Ayan ang mapagmataas na CEO. Sigaw ng isang lalaki. Akala mo kung sino ka? Dito sa amin basura ka lang. Nakita ni Lola Bulak ang isang lalaki na nakadapa sa putikan. Duguan ang mukha nito. Punit-punit ang damit. Sinisipa siya ng 3 tambay. Pinagtatawanan ng bawat ungol niya ng sakit. Si Alon, ang kanyang anak. Hindi nag-isip si Lola Bulak. Sa kabila ng kanyang kahinaan, sa kabila ng sakit ng kanyang likod, tumakbo siya. O mas tamang sabihin, mabilis siyang lumapit at ibinigay ang natitirang lakas ng kanyang katawan. Huwag ang anak ko, tili ni Lola Bulak. Bago pa man dumapo ang susunod na sipa sa mukha ni Alumbay, iniyakap ni Lola Bulak ang kanyang sarili sa katawan ng anak. Siya ang tumanggap ng malakas na sipa sa kanyang likuran. Ug! Dumaingi ang matanda, pero hindi siya bumitaw. Mas hinigpitan pa niya ang yakap kay Alunbay.
Itinago ang ulo ng anak sa kanyang dibdib tulad ng ginagawa niya noong maliit pa ito at natatakot sa kulog. Nanay, gulat na bulong ni Alumbay. Tumingala siya at nakita ang mukha ng ina na basang-basa ng ulan at luha. Huwag niyo siyang sasaktan. Ako na lang. Parang awa niyo na. Huwag ang anak ko. Pagmamakaawa ni Lola Bulak sa mga tambay, natigilan ng mga lalaki. Kahit sila ay nagulat sa biglang pagsulpot ng matanda na tila galing sa hukay para lang protektahan ang isang anak na alam ng buong mundo na nagtaksil sa kanya. Umalis na tayo rito. Baka mamatay pa tong matanda. Tayo pa ang makulong, sabi ng isa sa mga tambay. Umalis sila habang dinuduraan pa ang putikan sa tabi ng dalawa. Naiwan ang mag-ina sa gitna ng ulan. Dahan-dahang binitawan ni Lola Bulak ang yakap. Hinawakan niya ang pisngi ni Alunbay na puno ng dugo at putik. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa sobrang pagmamahal. Anak, huwag kang umiyak, bulong ni Lola Bulak. Kahit siya mismo ay nahihirapan ng huminga dahil sa sipa sa kanyang likod. Narito na ang nanay. Hindi ka na nila sasaktan. Tumingin si Alunbay sa kanyang ina. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang sumbat. Wala siyang nakitang galit. Ang nakita niya lang ay ang isang malawak at malalim na dagat ng kapatawaran. Isang kapatawarang hindi niya hiningi, pero ibinigay sa kanya ng buong buo. At doon, sa ilalim ng madilim at mabahong tulay, ang puso ni Alunbay, na dati ay gawa sa bato, ay nagsimulang gumuho. Niyakap niya ang kanyang ina at humagulgol ng malakas, isang iyak ng isang anak, na sa wakas ay nagising na mula sa mahabang panaginip ng kasamaan. Ang tulo ng ulan mula sa butas na bubong ng aming barong-barong ay tila isang musikang paulit-ulit na nagpapaalala sa akin ng aking mga pagkakamali. Pero sa loob ng maliit at masikip na espasyong ito, sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na init ng isang tahanan. Nakatitig ako sa maliit na kalan. Sinubukan kong magluto ng lugaw para kay Nanay Bulak. Ang mga kamay na dati ay pumipirma lamang ng mga milyong pisong kontrata ay nanginginig ngayon habang humahawak ng sandok. Hindi ko alam kung gaano karaming bigas ang ilalagay o kung gaano karaming tubig. Aray! Napabitaw ako nang tumalamsik ang mainit na sabaw sa aking daliri. Mabilis na lumapit si Nanay mula sa kanyang higaan. Kahit hirap siyang kumilos dahil sa mga pasa sa kanyang likod, mas mabilis pa rin ang kanyang malasakit kaysa sa aking pag-iingat. Alon anak, akin na ang kamay mo, bulong niya. Kinuha niya ang aking kamay at dahan-dahang hinipan ang aking napasong balat. Ang kanyang hininga ay malamig at puno ng pagmamahal. Tumingala ako sa kanya at nakita ko ang kanyang mga mata, puno ng pagkalinga, walang bahid ng puot, sa kabila ng lahat ng ginawa ko sa kanya sa pool na yon. Sana ako na lang ang nagluto, anak, sabi niya nang may ngiti. Hindi sanay ang mga kamay mo sa ganitong hirap. Nay, dapat lang na matuto ako. Sagot ko, pilit pinipigilan ng hikbi. Masyado na akong maraming oras na sinayang sa mga bagay na walang kwenta. Nang hapong iyon, dinala ni Sinagtala ang isang lumang gamit na kinuha niya mula sa bodega ng mansyon bago ito tuluyang mabawi ng bangko. Isang lumang makina ng pananahi. Ang makinang ginamit ni Nanay para pag-aralin ako, para pakainin ako, at para itayo ang pundasyon ng aking talento. Hinawakan ko ang bakal na gulong ng makina. Malamig ito, pero tila may kuryenteng dumaloy sa aking mga daliri. Dito nagsimula ang lahat. Sa bawat padyak ni Nanay, binuo niya ang aking kinabukasan. At sa bawat pagtalikod ko sa kanya, sinira ko ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Subukan mo, Alon, sabi ni Sinagtala habang iniaayos ang sinulid. Ang talento mo ay hindi galing sa mga mamahaling tela sa Maynila. Galing ito sa mga kamay ng nanay mo.
Umupo ako sa tapat ng makina. Vaguely ko pang naalala ang pagtuturo ni nanay noong bata pa ako bago ako naging mapagmataas. Sinimulan kong padyakan ang makina. Sa una ay pasok-pasok ang tahi, magulo, at napuputol ang sinulid. Pero hindi ako tumigil. Nagsimula akong tumanggap ng mga butas na damit ng aming mga kapitbahay dito sa Huochuot. Isang gabi, tinahi ko ang punit na pantalon ng isang kargador kapalit ng 1 kilong bigas. Nang matapos ko ang huling tahi, naramdaman ko ang isang uri ng ligaya na hindi ko naramdaman noong nakabenta ako ng isang gown na nagkakahalaga ng ₱250,000. Ito ay ang ligaya ng pagsisilbi. Pero ang katahimikan ng aming bagong buhay ay biglang nayanig. Isang mamahaling sasakyan ang huminto sa harap ng aming barong-barong. Bumaba si Maligalig, nakasuot ng sunglasses at tila diring-diri sa putik sa paligid. Pumasok siya sa loob nang hindi man lang kumatok. Dala ang amoy ng kanyang matapang na pabango na sumasakal sa hangin. What a pathetic sight, Allenby. Simula niya habang tinitingnan ang lumang makina. Ang dating hari ng fashion, ngayon ay sastre na lang ng mga basurero? Anong kailangan mo, Maligalig? Tanong ko habang nananatiling nakaupo sa makina. Naglabas siya ng isang folder mula sa kanyang mamahaling bag. Isang deal. Gusto ng kumpanya ang Lola's Legacy Collection. Ang mga disenyo ng nanay mo na itinago mo noon. Pirmahan mo ang waiver na ito. Ibibigay namin sa iyo ang sapat na pera para makapunta sa ibang bansa at magsimula muli. Isang bagong buhay, isang bagong pangalan. Tumingin siya kay Nanay Bulak na natatakot sa sulok at pagkatapos ay bumalik ang tingin niya sa akin. Pero may isang kondisyon, dagdag ni Maligalig. Ang boses ay naging kasing talas ng karayom. Kailangang ibenta mo ang lahat ng karapatan sa pangalan ng nanay mo at higit sa lahat, kailangan mong umalis ng mag-isa. Iwan mo ang matandang yan at sisinagtala rito. Isang malinis na simula, Alumbay. Pipiliin mo ba ang iyong kinabukasan o ang pabigat na nakaraan? Napatingin ako sa folder. Sa loob nito ay ang halagang kayang mag-ahon sa akin sa hirap. Isang pirma na lang at magiging CEO. Muli ako, malayo sa putik na ito. Bawat patak ng ulan sa aming bubungan ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali. Sa gitna ng dilim, tanging ang mahinang liwanag ng gasera ang nagbibigay buhay sa loob ng aming barong-barong. Pero ang mas nakakabingi ay ang tunog ng paghinga ni Danom. Mabigat, hirap, at may kasamang huni na nagpapakaba sa aking dibdib. Ang init niya. Mas lalong tumataas ang lagnat ni Danom. Bulong ko habang idinidampi ang basang bimpo sa noo ng aming anak. Tumingin sa akin si Allenby. Nakikita ko ang labanan sa loob ng kanyang mga mata. Sa harap niya, sa ibabaw ng lumang makinang panahi, ay ang folder na iniwan ni Maligalig. Ang puting papel na yon ay tila nagniningning sa gitna ng aming kahirapan. Isang pirma na lang, at magkakaroon kami ng milyon-milyong piso. Isang pirma na lang, at maililipat namin si Danom sa pinakamagandang ospital. Pero ang kapalit ay ang kanyang kaluluwa. Ang kapalit ay ang pagtalikod sa kanyang ina. Sinagtala, hindi ko na kayang makitang naghihirap ang anak natin. Basag ang boses ni Allenby. Dinampot niya ang ballpen. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Kahit anong sama ko, hindi pwedeng ang anak ko ang magbayad ng mga kasalanan ko. Pirpirmahan ko na ito. Alon, mag-isip ka muna. Wala na tayong oras. Sigaw niya, hindi dahil sa galit sa akin, kundi sa galit sa tadhana. Mamamatay si Danom kung hindi ko ito gagawin. Tumalikod ako, hindi ko kayang panoorin ang muling pagbebenta ni Allenby sa kanyang prinsipyo. Naghahanap ako ng tuyong tela sa lumang baul ni Lola Bulak para ipuna sa bata. Pero sa pagmamadali ko, natabig ko ang isang maliit na kahoy na kahon na nakatago sa ilalim ng mga lumang kumot. Nalaglag ang mga laman nito.
mga lumang resibo, kupas na larawan, at isang maliit na itim na kwaderno, isang talaarawan. Dahan-dahan ko itong binuksan habang si Alumbay ay dahan-dahang inilalapat ang dulo ng ballpen sa papel. Binasa ko ang huling pahina ng kwaderno. Ang sulat kamay ni Lola Bulak ay kasing ganda ng kanyang puso. Payak pero puno ng katapatan. Hunyo 15. Naibenta ko na ang aking huling singsing. Sapat na ito para mabayaran ang utang ni Ginoong Tundok. Hindi ko pwedeng hayaang mawalan ng bahay ang kanyang pamilya, lalo na't may maliit siyang anak na nagngangalang Gunithan. Kaibigan ang turing ko sa kanya, at ang utang na loob ko sa pagtuturo niya sa akin ng pananahi ay hindi matatumbasan ng ginto. Sana ay makatulong ito sa kanila. Napatigil ang mundo ko. Tumingin ako kay Lola Bulak na mahimbing na natutulog sa tabi ni Danom. Walang kamalay-malay na ang kanyang lihim ay hawak ko na. "Alon! Huwag!" Sigaw ko. Agad kong hinablot ang folder bago pa man madampi ang tinta sa papel. "Ano ba, sinagtala? Ibigay mo sa akin iyan." Galit na sabi ni Alonbay. "Basahin mo ito, Alon. Basahin mo." Isinampal ko sa kanya ang lumang kwaderno. Ang taong pilit mong kinakalimutan, ang taong itinuturing mong pabigat, siya ang nagligtas sa pamilya ng taong sumisira sa atin ngayon. Binasa ni Alonbay ang mga salita ng kanyang ina. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa kanyang mukha. Ang galit ay napalitan ng gulat, at ang gulat ay naging isang matinding pagsisisi. Ipinagbili ni nanay ang lahat para sa tatay ni Gunithan, bulong niya. At ako ang humarang sa tulong na yon noon dahil akala ko ay nananakaw lang sa akin ang atensyon ni nanay. Naalala ni Alonbay ang nakaraan, ang liham na ipinadala ni Lola Bulak na hindi niya ibinigay. Ang pagiging makasarili niya noong bata pa siya ay siyang naging mitya ng puot ni Gunithan sa loob ng maraming taon. Biglang bumukas ang pinto ng aming barong-barong. Si Maligalig, kasama ang 2 tauhan, ay pumasok na may ngisi sa labi. "Well, tapos na ba ang drama? Nasaan na ang pirmadong contract?" Tanong ni Maligalig. Inabot ang kamay para kunin ang folder. Tiningnan ni Alumbay si Maligalig. Pagkatapos ay tiningnan niya ako, si Danom na umiiyak, at si Lola Bulak. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Alumbay ang folder at pinunit ito sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya pa ito ng maliliit na piraso hanggang sa maging parang konfeti na nahulog sa maruming sahig. "Lumayas ka rito, Maligalig." Madiin na, sabi ni Alumbay. Ang boses niya ay wala ng takot. Hindi ko ibebenta ang pangalan ng nanay ko at hindi ko na uulitin ang pagkakamali ko noon. "Magsisisi ka, Alonbay. Mamamatay ang anak mo sa hirap." Banta ni Maligalig habang umaatras. "Baka nagkakamali ka," sagot ni Alonbay habang hinahawakan ng kamay ko. "Ngayon lang ako naging buhay, Maligalig. Dahil ngayon, alam ko na ang katotohanan. At ang katotohanan ito ang magpapalaya sa ating lahat." Padabog na umalis si Maligalig. Naiwan kaming muli sa dilim. Pero sa pagkakataong ito, hindi na kami natatakot. Dahil hawak ni Alonbay ang kwaderno, ang tanging sandata na mayroon kami laban sa galit ni Gunithan. Gunithan. Ang tunog ng dambuhalang makina ng bulldozer ay parang musika sa aking pandinig. Bawat pag-ugong nito ay nagpapakatal sa lupa, tila sumasabay sa pintig ng aking puso na puno ng pananabik. Narito ako, nakatayo sa gitna ng putikan ng Maragondon. Suot ang aking mamahaling coat na tila isang itim na bandila ng kamatayan para sa lugar na ito. "Gibain ang lahat," utos ko sa operator. "Simulan sa barong-barong na yan." Itinuro ko ang maliit na dampa kung saan nakatira ang taong sumira sa buhay ng aking ama. Ngayon, tatapusin ko na ang laro. Buburahin ko ang bawat bakas ng pag-iral ni Alonbay sa mundong ito. Pero bago pa man madampi ang bakal ng bulldozer sa pader, nagawa sa tagpi-tagping kahoy, isang anino ang humarang
Si Alonbay. Hindi siya ang mapagmataas na CEO na nakilala ko noon. Nakasuot siya ng kupas na t-shirt, may mga bakas ng uling sa muka, at ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot. Tumayo siya ng tuwid sa harap ng dambuhalang makina. Tila ba kaya niyang itigil ang bakal sa pamamagitan lamang ng kanyang dibdib. "Umalis ka riyan, Alonbay!" Sigaw ko sa gitna ng ingay. "Huwag mong hintayin na maging bahagi ka ng mga durog na semento." POV, Alonbay. Tumingin ako sa mga mata ni Gunithan. Nakikita ko ang apoy ng puot na matagal na niyang inaalagaan. Noong una, akala ko ay biktima lang ako ng kanyang inggit. Pero ngayon, alam ko na. Ako ang mitya ng kanyang impyerno. "Gunithan, hindi ako aalis!" Sigaw ko pabalik. Pero hindi para iligtas ang bahay na ito. Narito ako para ibigay sa iyo ang isang bagay na 30 taon mo nang dapat hawak. Inilabas ko mula sa aking likuran ang lumang itim na kwaderno ni Nanay Bulak. Itinaas ko ito ng mataas. "Pinatigil mo ang makina!" Utos ko. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, itinaas ni Gunithan ang kanyang kamay. Tumahimik ang paligid. Ang tanging naririnig na lang ay ang malakas na paghinga namin at ang patak ng ulan. Lumapit si Gunithan sa akin. Ang kanyang mga sapatos na gawa sa balat ng buwaya ay unti-unting lumulubog sa putik. "Ano na namang panloloko ito, Alonbay?" Asik niya. "Hindi ito panloloko," sabi ko ng mahina. Ibinukas ko ang kwaderno sa pahinang may kalakip na isang lumang sobre. Isang sobreng may tatak ng selyo, 30 taon na ang nakakaraan, ngunit hindi kailanman nabuksan. Ito ang sulat na dapat ay natanggap ng tatay mo noong araw na mawalan siya ng pag-asa. Panimula ko. Ang boses ko ay nagsisimulang mabasag. Naglalaman ito ng pera at ng titulo ng lupa na ibinigay ni Nanay Bulak para sa pamilya mo. Pero ako ang kumuha nito. Bata pa ako noon, Gunithan. Akala ko, kapag tinulungan ni Nanay ang tatay mo, mawawalan siya ng oras para sa akin. Itinago ko ito sa ilalim ng aking kama hanggang sa makalimutan ko na ang pagkakaroon nito. Kinuha ni Gunithan ang kwaderno nang may pag-aalinlangan. Binasa niya ang sulat ni Nanay. Nakikita ko kung paano nanginig ang kanyang mga daliri. Ang kanyang matigas na mukha ay unti-unting gumuho. Ang bawat salita ni Nanay Bulak sa sulat na yon, mga salita ng pag-aalala at tunay na pagkakaibigan, ay parang mga latay na humahampas sa kanyang konsensya. Hindi ito totoo, bulong ni Gunithan. Sabi ni Maligalig. Sabi niya, pinagtawanan niyo ang tatay ko nung nagmakaawa siya sa inyo. Nagsinungaling siya sa iyo, Gunithan, dahil gusto niyang gamitin ang galit mo para makuha ang kumpanya ko, sagot ko. Pero ang mas malaking kasalanan ay nasa akin. Ako ang naging makasarili. Ako ang dahilan kung bakit hindi nakarating ang tulong ni Nanay. Sa harap ng lahat ng mga kapitbahay, sa harap ng mga tauhan ni Gunithan, at sa harap ng dambuhalang bulldozer, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko inakalang magagawa ko sa buong buhay ko. Bumagsak ang aking mga tuhod sa putikan. Lumuhod ako sa paanan ni Gunithan. "Patawarin mo ako, Gunithan," sabi ko habang nakayuko. Ang aking mga luha ay humahalo sa dumi ng lupa. Hindi ko hinihiling na ibalik mo ang yaman ko. Hindi ko hinihiling na itigil mo ang paggiba sa lugar na ito. Pero pakiusap, huwag mong idamay ang nanay ko sa galit mo sa akin. Siya ang tanging taong naging totoo sa atin. At siya ang biktima nating dalawa. Nanatiling tahimik si Gunithan. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Ang lahat ay nakatingin sa makapangyarihang tycoon na may hawak na lumang kwaderno at sa dating hari ng fashion na ngayon ay nakaluhod at nagmamakaawa sa putikan. Dahan-dahang itinaas ni Gunithan ang kanyang mukha. Tumingin siya sa operator ng bulldozer. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyong hindi ko maunawaan. Galilit,
sakit, at isang uri ng pagkagulat na tila ba ang buong mundo niya ay baligtad. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig para magsalita. Ang nakabibinging ugong ng bulldozer ay biglang napalitan ng isang katahimikang tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Nakatingin ako mula sa pintuan ng aming barong-barong. Nakita ko ang aking anak, si Alon, na nakaluhod pa rin sa putikan. Ang kanyang noo ay halos nakasayad na sa dumi. At sa harap niya, ang batang si Gunitan, ang anak ng aking matalik na kaibigang si Tundok, ay nakatayo na parang isang estatwa, habang mahigpit na nakahawak sa aking lumang kwaderno. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Gunitan. Ang puot, na parang isang madilim na ulap sa kanyang mga mata, ay unti-unting natunaw. Naging mga luha na pumatak sa mga pahina ng aking talaarawan. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan siyang tumalikod, itinaas ang kanyang kamay bilang hudyat sa kanyang mga tauhan at pumasok sa kanyang sasakyan nang hindi lumingon. Ang mga dambuhalang makina ay nagsimulang mag-atrasan. Iniwan kaming sugatan, pero buo pa rin ang tahanan. Lumapit ako kay Alon. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Nanginginig siya, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng emosyong sa wakas ay pinakawalan na niya. Pagkalipas ng ilang araw, nang medyo bumuti na ang pakiramdam ko at ang lagnat ni Danom ay humupa na rin, hiniling ko kay Alon na dalhin ako sa dalampasigan. Hindi sa pool na yon na puno ng pait, kundi sa tunay na dagat, kung saan ang mga alon ay malayang dumarating at umaalis. Nakaupo kami sa buhanginan habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at ginto sa langit. Ang tunog ng dagat ay tila isang bulong ng kapayapaan. "Nay," simula ni Alon, hindi tumitingin sa akin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan. Bakit? Bakit niyo pa rin ako iniligtas? Bakit niyo pa rin ako pinatawad pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa inyo sa gabing iyon? Tumingin ako sa malayo, sa abot-tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. Alon anak, ang pagiging ina ay hindi parang isang kontrata na pwedeng punitin kapag nagkamali ang kabila. Mahina kong sabi. Nung itinulak mo ako sa pool na yon, oo, naramdaman ko ang takot. Ang tubig na yon ay napakalamig, pero alam mo ba kung ano ang mas masakit? Hindi ang pagkalunod ko, kundi ang makita ang puso mo na mas malamig pa kaysa sa tubig na yon. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ngayon ay may mga kalyo na dahil sa paggawa ng mararangal na bagay. Pero tingnan mo ngayon, pagpapatuloy ko habang nakangiti. Ang tubig sa pool noon ay malamig, pero ang puso mo ngayon ay mainit na. Iyan ang tanging mahalaga sa akin, ang makita ang tunay kong anak na nagbalik. Yumuko si Alon at hinalikan ang aking mga kamay. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang lalaking tunay na malaya, malaya mula sa tanikala ng kanyang sariling kapalaluan. Tumayo si Alon at nilapitan si Sinagtala na nooy karga ang mahimbing na natutulog na si Danom sa hindi kalayuan. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang kilos, pero nanaig ang pag-ibig. Dumukot siya sa kanyang bulsa. Walang kumikinang na brilyante, walang gintong sing-sing. Ang inilabas niya ay isang maliit na bilog na gawa sa tanso, isang lumang butones na tinahin niya sa isang piraso ng matibay na sinulid. Sinagtala, sabi ni Alon. Ang boses niya ay puno ng katapatan. Wala akong kayamanan. Wala akong kumpanyang maipagmamalaki sa iyo ngayon. Ang tanging maibibigay ko ay ang mga kamay na ito na handang magtrabaho para sa inyo at ang pusong ito na hinding-hindi na muling tatalikod. Tatanggapin mo ba ang singsing na ito? Isang paalala na ang ating pag-ibig ay tatahiin natin muli. Mula sa simula, umiiyak na tumango si Sinagtala. Isinuot ni Alon ang butones sa kanyang daliri. Hindi man ito mamahalin. Para sa akin, iyon ang pinakamagandang hiyas na nakita ko sa buong buhay ko. 1 taon ang mabilis na lumipas.
Nakatayo ako sa harap ng isang maliit, ngunit malinis na tindahan sa gilid ng kalsada. May karatula itong gawa sa kahoy na may pinturang puti. Kalinaw ng puso, patahiyang pamana. Sa loob, naririnig ko ang masayang tunog ng makina. Si Alon, suot ang simpleng apron, ay abalang nagtatabas ng tela, habang si Sinagtala ay nag-aayos ng mga sinulid. Si Danum at ang bagong silang naming si Liwliwa ay naglalaro sa isang sulok. Masaya na sana ang lahat, pero habang nakatingin ako sa labas, may isang pamilyar na itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng tindahan. Alonbay, tumigil ang tibok ng puso ko nang makita ko ang pamilyar na itim na sasakyan sa tapat ng aming maliit na patahian. Agad kong binitawan ang gunting at dahan-dahang lumabas sa beranda. Sa likod ko naramdaman ko ang paghinto ni na Sinagtala at Nanay Bulak sa kanilang ginagawa. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa amin. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Inasahan ko ang galit. Inasahan ko ang panibagong gulo. Pero ang bumaba ay si Gunithan, mag-isa, walang mga bodyguard, at walang bulldozer. Lalong humigpit ang hawak ko sa aking apron. Lumapit siya sa akin. Huminto sa harap ng aming signboard na Kalinaw ng Puso. Tumingin siya sa paligid. Sa maliliit na halamang itinanim ni Sinagtala, sa mga tahi naming nakasabit na para sa mga kapitbahay, at sa amoy ng sariwang kape na nagmumula sa loob. Maganda ang lugar mo, Alonbay. Simula niya. Ang boses niya ay wala ng bakas ng lason. Payapa. Anong kailangan mo, Gunithan? Tanong ko. Pilit pinapanatili ang kalmado ng aking tinig. Naglabas siya ng isang asul na folder. Ang Alon Couture. Nabawi ko na ang lahat ng shares mula kay Maligalig. Napatunayan ng mga investigador ang mga pandaraya niya sa kumpanya. Ngayon, narito ako para ibalik ito sa iyo. Inabot niya ang folder. Lahat ng dokumento ay pirmado na. Isang pirma mo na lang at babalik ka na sa tore mo. Magiging CEO ka ulit. Mabibili mo na ang lahat ng gusto mo. Ang kumpanyang ito ay nakapangalan na sa iyo at sa nanay mo. Tinitigan ko ang folder. Sa loob ng mga papel na yon ay ang lahat ng pinangarap ko noon. Ang kapangyarihan, ang karangyaan, ang pangalang kinatatakutan ng lahat. Tumingin ako kay Sinagtala. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Takot na baka muli akong lamunin ng ambisyon at iwan silang muli sa putikan. Tumingin ako kay Nanay Bulak na nakangiti lang habang hinihimas ang ulo ni Danum. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Isang hininga na tila naglalabas ng huling bakas ng lumang Alonbay. Salamat, Gunithan! Sabi ko habang dahan-dahang itinutulak pabalik ang folder sa kanya. Pero hindi ko na kailangan iyan. Nanlaki ang mga mata ni Gunithan. Ano? Tinatanggihan mo ang bilyon-bilyong halaga? Alonbay, ito ang pagkakataon mong bumangon. Ngumiti ako. Isang tunay na ngiti na hindi para sa mga kamera. Gunithan, matagal na akong nakabangon. Noong nakaluhod ako sa putikan sa harap mo, doon ko nahanap ang tunay kong taas. Dito sa maliit na patahian na ito, mas masaya ako kapag nakikita kong nasusuot ng isang bata ang damit na tinahi ko para sa kanyang binyag kaysa noong makita ko ang mga likha ko sa Paris. Hinawakan ko ang kamay ni Sinagtala na lumapit na sa tabi ko. Ang kayamanan ko ay narito na. Hindi ko na kailangang bumalik sa toring garing para patunayan ang halaga ko. Mas gusto ko ang maging isang asawa, isang ama, at isang anak na nag-aalaga sa kanyang ina. Tumingin si Gunithan sa aming mag-anak. May dumaang lungkot sa kanyang mga mata, pero mabilis din itong napalitan ng respeto. Ibinaba niya ang folder at tumango. Siguro nga, ikaw ang tunay na nanalo sa ating dalawa, Alonbay. Bulong niya. Bago siya pumasok sa sasakyan, may iniabot siyang isang maliit na lalong-lalo na luma na sobre. Ito, pinahanap ko sa mga gamit ng tatay ko.
Hindi man ito pera, pero sa tingin ko, sa'yo talaga ito dapat. Nang umalis ang sasakyan, binuksan namin ang sobre. Naglalaman ito ng isang lumang litrato, ang tatay ni Gunithan at ang aking nanay Bulak, magkatabi habang nagtatawanan sa harap ng isang lumang makina ng pananahi. Sa likod ay may sulat, ang tunay na sining ay hindi nasa tela, kundi nasa puso ng mananahi. Kinagabihan, nagdaos kami ng isang simpleng hapunan sa ilalim ng maliwanag na buwan. Walang champagne, tanging mainit na sabaw at ang paboritong biko ni nanay. Habang pinapanood ko ang aking pamilya na nagtatawanan, naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang halaga. Wala na ang CEO na si Alon Bay. Ang narito na lang ay si Alon, ang anak na naligaw, itinapon ng dagat ng kasalanan, pero sa wakas ay natagpuan na ang kanyang daan pauwi. Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na ihip ng hangin sa dalampasigan ng Maragondon. Ang maliit na patahian na kalinaw ng puso ay hindi na lamang isang silungan, kundi naging simbolo na ng pag-asa sa aming bayan. Hindi ito naging kasing laki ng isang mall, pero ang bawat tahi na lumalabas dito ay kilala sa tibay at pagmamahal na nakakabit sa bawat hibla ng sinulid. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang nagpapaalam sa langit, nakaupo si Alon sa harap ng lumang makinang panahi ni Nanay Bulak. Sa tabi niya ay ang 10 taong gulang na si Danom at ang maliit na si Liwliwa na seryosong pinapanood ang paggalaw ng karayom. Ganito ang tamang paghawak, Danom. Mahinang turo ni Alon habang ginagabayan ang maliliit na kamay ng kanyang anak. Huwag mong madaliin. Ang pagtatahi ay parang buhay. Kung magmamadali ka, mapuputo lang sinulid. Pero kung pakikinggan mo ang ritmo ng makina, mabubuo mo ang isang obra. Tumingala si Danom sa kanyang ama. Tay, totoo po ba ang sabi nila na dati po kayong hari ng mga damit sa Maynila? Ngumiti si Elon, isang ngiting may halong pait ng nakaraan pero puno ng tamis ng kasalukuyan. Maaring dati akong naging hari sa mata ng ibang tao, anak. Pero dito sa makinang ito, natutunan ko ang tunay na kahulugan ng pagiging tao. At iyon ay ang maglingkod ng may kababaang loob. Tumayo si Alon at lumakad patungo sa isang maliit na altar sa sulok ng shop. Naroon ang isang larawan ni Nanay Bulak. Nakangiti. Suot ang kanyang paboritong cardigan at may hawak na isang piraso ng tela. Payapang lumisan si Nanay Bulak 2 taon na ang nakakaraan. Hindi siya namatay sa sakit o sa lungkot, kundi sa katandaan, habang mahimbing na natutulog at may ngiti sa kanyang mga labi. Sa kanyang libing, hindi mabilang na mga tao ang dumating, mga kapitbahay na tinahian niya ng butas na damit, mga kargador na binigyan niya ng pagkain, at maging si Gunita na dumating para mag-alay ng huling respeto sa babaeng nagligtas sa kanyang pamilya. Walang iniwang ginto o pilak, si Nanay Bulak. Ang tanging pamana niya ay ang lumang makina, ang kwaderno ng kanyang mga karanasan, at ang isang anak na marunong ng magmahal ng totoo. Lumapit si Sinagtala kay Alon at humilig sa kanyang balikat. Iniisip mo na naman siya? Iniisip ko lang kung gaano ako kapalad, sagot ni Alon habang inaalala ang gabing iyon sa pool. Ang lamig ng tubig na yon ang naging daan para mahanap niya ang init ng tunay na pagmamahal. Salamat sa Diyos dahil hindi niya ako hinayaang manatili sa taas ng aking tore. Kung hindi ako nahulog, hindi ko malalaman na ang tunay na langit ay narito lang sa piling niyo. Lumabas ang mag-anak sa beranda. Sa malayo, nakita nila ang mga alon ng dagat na humahalik sa pampang. Ang dagat na dati ay kinatakutan ni Alon ay isa na ngayong paalala ng walang hanggang kapatawaran. Ang kwento ni Alon Bay at Lola Bulak ay hindi lamang kwento ng isang anak na nagkamali. Ito ay kwento ng bawat isa sa atin
na kahit gaano kalalim ang ating pagkakahulog, palaging may kamay na nakalahad para tayo ay iahon. Isang kamay ng ina, isang kamay ng pag-ibig, at isang kamay ng may likha na hindi kailanman napapagod magbigay ng pangalawang pagkakataon. Habang unti-unting dumidilim, ang liwanag mula sa loob ng kalinaw ng puso ay nananatiling nagniningning. Isang munting tanglaw sa gitna ng gabi, nagpapaalala na sa bawat tahi ng pagsisisi may nabubuong bagong simula. Ang kwentong ito ay isang paalala sa atin na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka o taas ng posisyon sa lipunan. Ang pinakamahalagang kayamanan na maaari nating ariin ay ang pagmamahal at respeto sa ating mga magulang. Ang pagsisisi ay hindi kailanman huli, ngunit mas mabuting pahalagahan ang ating mga mahal sa buhay habang kapiling pa natin sila. Tandaan natin, ang mga material na bagay ay lumilipas, ngunit ang pamana ng isang mabuting puso ay mananatili habang buhay. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa madamdaming paglalakbay na ito ni na Alon Bay at Lola Bulak. Sana po ay nag-iwan ito ng aral at init sa inyong mga puso. Ano po ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Alon Bay? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong pakinggan sa susunod? I-comment niyo po ang inyong mga saloobin sa ibaba. Dahil mahalaga po sa amin ang inyong boses. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.